Ginto pilak ang ibabaw ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawain nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay tuturo ko sa inyo ang isang klase ng alahas at ito ay singsing. Na ito ay may tatak na K18. Tapos ang kulay po nito ay dilaw na dilaw din at talagang kung ikaw ay aasa lamang sa kulay, pati sa tatak, iisipin mo na ito po ay 18K na ginto. May mga bato pa po yan. So ito po ay nakuha ko. Nabili ko po ito sa subscriber po natin sa YouTube nang kami po ay mag-meet. May mga kasama po ito. Shoutout po sa ating subscriber na ito. Ayaw niya pong ipakita ang kanyang mukha at pangalanan. So, sa video po natin ito ay ituturo ko po sa inyo itong singsing na to na may tatak na K18. Ang tatak ng K18, yan po ay kalimitan na ginagamit ng Japan na bansa. So, kapag ang Japan po ay gumagawa ng mga alahas, may tatak pong K18, yan po ang kalimitan nilang tatak. Kapag ang K18 ng tatak, kalimitan po yan ay Japan Gold. Tignan niyo po kung gaano kagaling ang gumawa po ng singsing na ito. Tignan niyo po kung gaano kagaling ang isang platero na gumawa ng singsing na ito. Bakit? Kasi unang-una po sa kanyang kulay, ito po ay talagang dilaw na dilaw, kulay 18K. Tapos tinatakan pa po ito ng K18. Ang sabi nga ng iba nagko-comment sa mga una kong video, basta daw may tatak, original. So, hindi po lahat ng may tatak ay original. May tatak po na K18. Tignan niyo po. Tapos, ang ginawa ko, para masigurado ko kung talagang ito ay 18K, syempre, gagamitan po natin ng bato at asido. So, yan. Kinuskus ko sa bato. Pagkatapos mo ikuskus sa bato, binuhusan ko naman po ito ng asido. Itong asido ko ito bagong-bago at napakatapang. Pero tignan niyo po ang reaksyon. Hindi man lamang nagbago. Hindi man lamang nasunog ng asido yung ginto na naiwan sa bato. Take note po mga ka-More Than Treasures ha. Ang matataas na kilatis ng ginto hindi nasusunog ng asido. Ngunit, datapwat at subalit, ano po, itong singsing na ito, na ikinuskus ko sa bato at dilaw na dilaw ay hindi po tinablan ng asido. Pero, tandaan niyo po, yung mga tinuro ko pong tatak ng ginto, hindi po ito yung talagang tatak ng ginto na original o hindi pwedeng gayahin ng mga fake na gumagawa ng alahas. Marami po kasing fake na tatak K18. Kaya ang mga alahero, hindi po bumabase sa tatak. So tingnan nyo po ng aking asido yun, hindi po ito na sunog. Ibig sabihin, 18K pataas. Ngunit, mayroon pong mga 14K na hindi po basta-basta tinatabla ng asido. Bakit? Dahil po sa galing gumawa ng isang platero, iba kasi ang platero, sila talagang gumagawa ng ginto eh. Nagtitimpla ng metal kung paano gawing alahas ang isang ginto. Kaya nakopya po niya ang kulay ng isang 18K na gold. Dilaw na dilaw po. Nakopya po niya.
Tapos, tinatakan pa ito ng K18. Kaya pag hindi ka talaga sanay sa ginto, babayaran mo sa presyong 18K. Tapos, ikinuskus ko po sa bato, hindi tinablan ng asido. May mga 14K po na hindi talaga tinatablan ng asido pagdating sa bato. Ngunit, meron po talagang sekreto dyan para hindi makalusot sa iyo ang ginto na iyong inuuri. Kaya wala pong buyer ng ginto, wala pong pawn shop na walang nakaready na asido at saka abo. Lahat ng buyer ng ginto, laging may nakahanda na bato, asido at abo. Yan po talaga ang pinaka gamit sa pagtingin ng ginto. Kaya nung kuskus ko sa bato, inasido ko, inakala ko talaga 18K kasi hindi man lang nagbago yung ginto sa bato eh. Hindi man lang nasunog, dilaw na dilaw. Pero, nang lagyan ko ng abo, tignan niyo po, pag alam mo po ang sekreto sa pagtingin ng gold, walang maitatago sa iyo. Tignan niyo po nang lagyan ko ng abo. Pagkalagay ko ng asido, nilagyan ko ng abo, nilagyan ko ulit ng asido, at saka ko po ito binuhusan ng tubig. Tignan niyo po ang reaksyon pagkatapos sa abo. Sunog na po yung gintong naiwan. Namula na. Ibig sabihin, yan po ay hindi 18K. Dahil ang 18K, hindi po yan tatablan ng asido at ng abo. Kapag tinablan po ng abo at asido, ang isang ginto, yan po ay 14K lamang pababa. Hindi po yan 18K. So kaya po nung paglagay ko ng abo nasunog, ibig sabihin, yan po ay 14K lamang. At dahil nga po sa fake, yung kanyang tatak, hindi naman fake yung ginto kasi ginto eh. Kaya lamang, fake yung kanyang pagkakatatak. Dapat ang tinatak po niya ay hindi K18. Dapat ay K14 o kaya 14K. Kasi 14K lamang ginto eh. Pero fake po ang tatak. At ito po ay may mga bato. Tandaan niyo po mga ka-More Than Treasures, kapag ang isang alahas, kwintas, singsing, bracelet ay may bato, ano po, ginto. Ngunit fake naman po ang tatak niya. Halimbawa 18K. Tapos iba ang tatak. Basta fake po yung tatak kahit ginto yan. Pag may bato, automatic, fake na din po ang bato. Wala pong diamond na nilalagay sa mga faking tatak ng alahas. Dahil ang mga alahas na may bato, lalo po yung mga singsing may mga bato, ikaw, kapag yan po ay may tunay na diamond, yan po automatic ay imported po yan. O kaya, pinasadya talaga sa isang alahero. Kaya po walang peke na tatak kapag ka may diamond. So, tignan po natin kung tunay po ang diamond. Tignan niyo po. Ito po yung ginawa kong pang diamond test. 100% po yan. Accurate po yan. Hindi po pwedeng sumablay ang diamond ko na yan. Pwede pa ako sumablay minsan sa tingin. Pero yung diamond kong yan, kahit anong gawin, hindi po sasablay sa pagtingin ng diamond yung ginawa kong yan. So, paano malaman kung diamond? Lahat po ng bagay, lahat po ng mga stone, bato, ay kaya pong gasgasan ng diamond ko na yan. Ngunit may isa siyang bagay na hindi kayang gasgasan, ito ay ang kanyang kapwa diamond. Tandaan niyo po, ang kapwa diamond, hindi po yung nagtatalo. Pag sinugatan ng diamond ang isang bagay na inakala mo diamond, hindi po yung tunay na diamond. Dahil ang tunay na diamond, hindi po siya tumatalo ng kanyang kapwa diamond. So, sige po, subukan natin. Tingnan nyo. Yan. Kita nyo po, nagasgas na. Nabasag na nga po pati. Yung isa po natanggal yan dahil sa pag-test ko. Nabasag niya po yung isang bato. Yan o. Ibig sabihin, nagasgasan niya yung isang bato, nabasag pa nga niya, fake po talaga ang bato. At yung ganyang mga klase ng alahas, kapag mamimili po kayo, kung kayo nagsisimula pa lamang, wag na wag po kayong bibili ng mga alahas na ginto na may mga bato kung hindi ka po marunong tumingin ng bato. Kasi pag ganyang fake po ang bato, tulad po nito ay 1 gramo, babawasan pa po niyan yung bato. Kasi sa bilihan, sa tunawan, sa bagsakan, hindi po pwedeng kasama sa timbang yung peking bato. Tinatanggal po talaga yan. Kaya kapag mamimili ka, tatansyahin mo kung ilang gramo ang ginto at ilang gramo
yung bato. Upang sa gayon, hindi ka po malugi dahil bibilin mo ng 2 gramo, may mga bato, ima-minus mo dapat ang bato. Mas mainam po kung ikinagsisimula pa lang, ikaw po ay bibili ng mga alahas na walang bato. Pero kung marunong ka tumingin ng bato, pwede ka pong mamili. So mga ka-More Than Treasures, ito po ay paalala ko sa inyo na wag po kayong aasa sa kulay, maging sa mga tatak. Kaya po may kagamitan ang isang nag-aasay ng ginto. Ito po yung may mga kasama. Marami po itong nabili ko. Lahat po ay halos mga fake po ang tatak. Meron 14K, 10K lamang. I-vlog ko po sa mga susunod. At itong ganitong klase ng alahas, alam ko po ito kung saan ito nanggaling, kung saan ito nabili. Malaking alahasan po ito. Opo. Pero hindi ko po babanggitin ang pangalan. Uulitin ko, kung kayo ay bibili ng alahas, lalo na po malaki ang halaga at pang sarili nyo, magsama po kayo ng Batikanong alahero. Kaysa mapeke ka ng 100,000, magbayad ka na lang sa abala ng isang magaling na alahero. At least, safety ang iyong pera. So nawa po may natutunan kayo dito sa ating video. Shoutout po sa inyo lahat. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, sa mga bagong dating, pakisubscribe niyo po ating channel, pakihit ang notification bell, lagay niyo po ay all, pakilike and share. At sa mga datihan na, maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. See you in our next video. God bless po. Lamang ang may alam.